Tinutukan ng baril at hinablot pa ng lalaking yan ang bag ng isang babae sa isang eskinita sa barangay Tembo sa Taguig. Ang babae natumba pa at nabitawan ang kanyang cellphone. Tumayo siya at sumigaw para makahingi ng tulong. Nakuha ng suspect ang cellphone at bag ng biktima na may lamang laptop at wallet. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa C5 nang mapansin niyang sumasabay sa kanya ang isang motorsiklo, sakay ang suspect. Nang makarating sa eskinita, sinundan pa raw siya nito at doon na hinold up. Inireport na sa barangay at pulisya ang insidente. Patay ang isang lalaki sa Sampaloc, Maynila matapos mahulog mula sa puno ng niyog at mabagok ang ulo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa unang tingin, aakalain mong kung ano lang ang nahulog mula sa punong ito sa bahagi ng Honrade Street sa Sampaloc, Maynila nitong Martes ng tanghali. Pero ang nalaglag, 51 anyos na lalaki. Ayon sa barangay, nautusan ng lalaki na magputol ng mga tuyong dahon sa puno ng niyog. Kasi po dun sa kantong yon may nagpa-park na van, pero hindi po taga-barangay namin, sa kabila po yata siya. Since yung puno ng niyog is marami ng tuyong dahon, sabi niya papabawasan niya para hindi babagsak sa sasakyan niya. Bago ang aksidente, makikita pa ang may-ari ng van na inabante ang kanyang sasakyan. Inayos naman ng lalaki ang kanyang lubid at saka siya umakyat sa puno. Maya-maya, bigla na lang siyang nahulog at nabagok ang ulo. Ayon sa kanyang asawa, sabay pa sana silang magtatanghalian noong mga oras na mangyari ang aksidente. Di ko expect na papanik siya sa puno. Ang trabaho talaga niya, gumagawa ng bahay. Sabi, panlima siya sa aakyat, umayaw yung 4. Na-extra niya kasi bayaran po namin ng bahay. Sasagutin naman daw ng may-ari ng van at ng may-ari ng puno ang gastos sa burol at pagpapalibing sa lalaki. Wala ring sinisisi ang pamilya ng lalaki dahil aksidente raw ang nangyari. Dito sa bahaging ito namatay ang 51 anyos na biktima. Kung mapapansin ninyo, etad-tad ang mga panawagan na bawal ang magparada dito sa lugar. Pero sa kabila niyan, marami pa ring mga sasakyan ang iligal na nagpaparada dito sa nasabing kalsada. Sabi naman ng barangay, mas dadalasan nila ang pag-iikot para pagbawalan ang illegal parking. Naman kami, nagro-road clearing kami. Tsaka sinasabihan din naman namin yung mga tao, park at your own risk. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula po sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sumalpok sa isang closed van sa Pangasinan ang isang van na puno ng mga turista. Chris, anong lagay ng mga sakay? Tony, itinakbo sa ospital ang nasa 17 sakay ng 2 sasakyan. Ang isa sa kanila naputulan ng paa. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. 17 ang sugatan sa banggaan ng isang van at isang closed van sa barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Sa investigasyon, pabulinaw ang van na may sakay ng mga turista nang sumalpok sa closed van. Itinakbo sa ospital ang driver ng closed van na naputulan ng paa, kanyang pahinante, maging ang 14 na sakay ng van. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. 1 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa taniman ng Tinglayan, Kalinga. Sa report ng Kalinga Police Provincial Office, natagpuan ang 5 ektaryang marijuana plantation sa barangay Lokkong sa bayan ng Tinglayan. Matapos sirain ay sinunog ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana. Kumuha rin ng ilang samples ang mga otoridad para isailalim sa pagsusuri. Walang nahuli sa operasyon. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 na ang namatay dahil sa dengue dito sa Region 1. Mula rito sa Pangasinan at sa La Union ang 2 nasawi. Sa kabuuan, batay sa datos ng Center for Health and Development Region 1, 470 na ang mga kaso ng dengue mula January 1 hanggang 25 ngayong taon. Mas marami yan sa naitalang 269 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang pag-ulan sa unang 2 linggo ng Enero ang nakikitang dahilan ng ahensya sa pagdami ng mga kaso ng dengue. Ilan sa mga dapat tandaan para makaiwas sa dengue, takpan at palagi ang linisin ang mga imbakan ng tubig, panatilihin ang kalinisan sa bahay. Huwag mag-imbak ng mga basura na pwedeng pangitlugan ng lamok tulad ng gulong at mga container. Magsuot ang mga damit na nagbibigay ng proteksyon sa balat gaya ng long sleeves at pantalon. Magkulambo para hindi makagat ng lamok kapag natutulog.
At pwede rin gumamit ng mosquito repellent lotion. Webest latest na mga mare at pare! Kilig overload ang hatid online ni na sparkle artist Miguel Tan Felix at Isabel Ortega o Isagel. Yan ang matamis na surprise kiss na gumulat kay Isabel while posing sa kanyang newest TikTok video. Napawaw ang ganda naman kasi si Miguel habang pinapanood si Isabel. Hindi naman maitago ang saya at tawa ni Isabel na nagpa-OMG at sana all sa fans. Mayroon na yang 1 million views online. Speaking of Miguel, ipinlex niya at iba pang mga batang Riles boys ang kanilang new look. Looking handsome as ever sa kanilang hairstyles na Batang Riles version 2.0. Sina Miguel Cocay de Santos, Rahil Birria at Anton Venzon. Chika nila, very excited sila sa pag-experiment ng kanilang looks. Dapat daw abangan ang mas mature, responsible at matinding bakbakan sa serye. Gabi-gabi yan mula Lunes hanggang Biyernes 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mainit-init na balita, nabawasan po ang mga Pilipinong walang trabaho o unemployed noong huling buwan ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.63 million ang mga walang trabaho nito pong Disyembre o katumbas ng 3.1% ng labor force ng bansa. Bahagyang nabawasan kumpara sa 1.66 million na unemployed noong November 2024. Kabilang po sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Disyembre ay sa mga sektor ng agrikultura, construction at security. 5.48 million naman ang mga underemployed nitong Disyembre. Sila po yung mga merong trabaho pero mas mababa naman sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang anilay steady o halos walang pagbabago sa unemployment rate ay indikasyong gumaganda na raw ang kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Samantala, abistado sa Maynila ang dalawang nagpapanggap umanong tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang modus nila, hinga ng pera ang mga kaanak ng naarestong POGO workers kapalit ng pangakong mapapalaya raw sila. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Ano to? Hindi ko po yan. Hindi ko po. Ano to? Hindi. Ano to? Hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Wala kami. Tinatanggi pa ng babaeng ito ang pagtanggap ng marked money sa entrapment operation ng PNP-CIDG, AFP at PAOK sa isang visa consultancy office sa Intramuros sa Maynila, Miyerkules ng gabi. Ang siste, nagpapakilala sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at kayang magpalaya raw ng mga naarestong POGO worker. Nakakapagtanggal din daw sila ng pangalan sa mga ide-deport at maging sa blacklist ng BI. Arestado ang babae at isa pang lalaking empleyado ng opisina. Si Era, nakuna ng pinagbubuntis na sa matinding stress para na makapagbayad ng hinihinging 1.1 million pesos ng mga suspect. Isinangla pa nga ng mga magulang ng nobyo niya ang kanilang bahay sa China para lang makapagbayad. Magkano po yung nabigay niyo ng total? 900 po. 900,000. Oo. Tapos, anong nangyari nung nagbigay ng 900,000? Wala pa rin po hanggang ngayon. Hindi pa rin nalabas yung fiancé ko po. Naalala din po ako sa parents ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa sinanla nilang bahay. Naaresto naman sa raid sa Parañaque ang asawa ni Nice at pinagbayad ng 1.1 million pesos. Pero ang problema, hindi ang PAOK, kundi BI ang nakaaresto sa asawa niya. Hintayin daw, kasi si PAOK naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng PAOK, kaya wala daw ko pag-alala. Siyempre, naniwala na din ako. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito, pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. Ayon
Ayon sa PAOK, nasa radar na nila ang opisina dahil sa pagiging fixer nito para maging peking Pilipino ang mga dayuhan. May mga reports na kami natatanggap last year pa, even last year, about sino ba yung fixer o sino ba yung conduit na lumalakad ng mga papeles ng mga Chinese, especially those who are working sa mga POGO operations. Lumalakad ng mga passport nila para magkaroon sila ng Philippine passports, magkaroon sila ng birth certificate from PSA and even death certificate kung may gusto silang patayin at tapos papalitan nila ng bagong identity, gagawa nila ng bagong certificate. Ito yung hinahanap namin. Marami na raw na biktima ang grupo, kabilang ang mga nanay ng mga POGO babies. Gihit ng PAOK, may mga kasabwat raw ang grupo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung mga yan, hindi naman natin titigilan yan. Talagang tutugisin natin. Nahaharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong robbery extortion, usurpation of person of authority, estafa at grave coercion. No comment po. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Uulanin ulit ang ilang bahagi ng bansa ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Halos buong Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din ang ulan sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansang ulanin ang Metro Manila. Apektado po ngayon ang shear line ang Visayas. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon habang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Davao Region at ilang panig ng Caraga Region. Naitala ng Pag-asa ang 13.8 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. 14.6 degrees Celsius sa Baguio City habang 23.1 degrees Celsius naman dito sa Quezon City.